Ito ang reading mo, Leo. Welcome back to our channel. Magandang araw na ngayon. Nasa mabuti kayong kalagayan mga watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 8 of Wands. I feel like yung energy mo, nasa-sense ko na nandun yung mga bagay na gusto mong gawin. Yung ipaglaban yung passion mo, ipaglaban yung nasa puso mo, yung mga bagay na magpapasaya para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, may mga sitwasyon sa buhay mo na gusto mong ayusin, baguhin, and nakikita mo na pwede at kaya. Andun yung alam mong magiging mas maganda kung magagawa mo yun, mas magiging maayos. Nasaktan ka dun sa mga bagay na narinig mo or nalaman mo, pero alam mo sa sarili mo na kaya mong i-remove yung pain na yun right away. May mga sitwasyon na gusto mong tanggalin yung sarili mo doon. At pinag-iisipan mo ng malalim, ano pa ba yung paraan para ma-remove mo yung sarili mo doon? Kasi hindi ka makapagsimula. Busy ka sa mga ginagawa mo. Alam sa sarili mo na may mga bagay ka pang gustong tapusin. May mga trabaho kang gusto mong magawa ng tama. Kasi masaya ka kapag nagagawa mo yun, natatapos mo yun. Some of you, may taong pabalik-balik sa buhay mo na mapaglaro. Tinitingnan mo kung paano ka makakapag-invest, kung paano mo pa mapapalago yung hanap buhay mo, or paano ka kikita lalo. Some of you, iniisip mo kung paano mo mapaparami pa yung iyong pera, or paano ka kikita ng mas malaki. Andun yung masayang pamilya, long-term na happiness na nakikita ko dito na parating para sa'yo. And punong-puno ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng masayang alaala. Itong darating na to na bagong pag-ibig or pagsisimula sa isang relasyon. Pagsasama ng maganda na punong-puno ng pagmamahal. Maaring ikaw yung nagbibigay o ikaw yung nagpupuno or ikaw yung magbibigay sa sarili mo. Or pwede rin someone na magpupuno ng pagmamahal para sa'yo. Soulmate. Nakikita ako dito na pinupunuan yung pagmamahal na kaya dun sa sitwasyon. Maaring ikaw o yung someone sa buhay mo. Engagement, pwedeng offer of love. Clarify natin ang 5 of Swords, 8 of Swords, and 3 of Wands. Something here na nakikita ko na hindi ka makaalis, nandun ka sa isang trap na sitwasyon. Ang dahil pumapasok sa iyong isipan, sa sarili mo, na lalong nagpapagulo para sa'yo. May mga hinihintay ka, or gusto mo, tinatry mong umalis or pwedeng may gusto kang puntahan. Kasi alam mo, iyon yung magiging magandang simula para sa'yo.
Clarify natin ang The Hangman. Seven of Wands and Five of Cups. May mga iniisip ka na nangyari doon sa nakalipas or doon sa isang sitwasyon sa buhay mo na iniisip mo kung bakit nangyari yun. May mga memories kang hindi mo maalisan, hindi mo makalimutan, or malaki yung naging ambag doon sa buhay mo. Dahil may mga alaala dun na talagang tinetreasure mo. And may mga bagay dito na pinaglalaban mo Nagagawin mo yung makakapagpasaya sa puso mo. Tatayo ka pa rin, gagawin mo pa rin yung para sa'yo mahalaga at makapagpasaya. Yung passion mo. Andun yung ipaglalaban mo talaga kung ano yung gusto mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles. King of Wands and Three of Swords. Ito nasaktan ka dito sa nangyari na to. Or someone sa buhay mo na nasaktan ng labis. Kasi itong tao na to very passionate. Nag-invest ng sobra-sobra. Pwedeng sa'yo or ikaw. Binigay yung makakaya. Pero at the end, nasaktan pa rin Or nagiging masaya ka na unti-unti. Nare-release mo na yung pain na naramdaman mo sa nakaraan. Clarify natin ang Ace of Cups. Parating sa'yo yung long-term na relationship or pwedeng long-term na financial stable. Magiging masaya ka doon. Some of you ganon. Some of you long-term na relationship kasi this is couple. And this is a family. Some of you naman, long-term na financial. Financial na maging stable, magkaroon ng magandang trabaho, maganda yung takbo ng negosyo, or maganda yung binibigay ng hanap buhay, ng business, ng financial na estado. Nagiging masaya yung mga pamilya sa isa't isa. Kasi andun yung punong-puno yung pagmamahal na binibigay. Clarify natin ang Three of Swords. Justice and Three of Cups. Kakaroon ng reconciliation, clarity, and nakikita ko na magkakaroon ng reunion or magkikita at mag-uusap. And para sa'yo, napakahalaga nun. Clarify natin ang Knight of Wands. The Devil and Two of Swords. Maraming pinagdaanan yung isa't isa na pagsubok. Kasi you feel something na connected dun sa tao. Kasi andun yung passion obsession. Ang daming dumaan na pagsubok. Clarify natin ang Ten of Cups. Queen of Wands and King of Swords. Very passionate. Nag-heal naman yung pain.
And ngayon, mas matalino ka na. Alam mo na kung paano mo ma-overcome yung challenges sa buhay mo, yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo. Alam mo na kung paano mo i-handle. And mas masaya ka na kung ano yung meron ka. Kasi andun yung pagmamahal. Clarify natin ang Two of Cups. Nine of Swords and Five of Wands. Nandun yung nagkaroon ng pagtatalo, ng gulo, hindi nagkasundo, at na-stress ka dun. Na-depress ka, nasaktan ka, nalungkot ka. Pero minahal mo talaga. Or pwede yung person mo, yung talagang nasaktan. Alamin natin kung naman sa'yo ng yung gabay. New partner. A chance meeting is no mistake. It is divinely orchestrated as a catalyst to set the wheel in motion for the fruition of your prayers. Pay careful attention to new people we send into your life. You will recognize them by your sense of familiarity, comfort, and safety. Ang mensahe ng yung gabay na new partner. Hindi naman sinabing na broken heart ka, maghanap ka ng new partner. It means dumating sa buhay mo yung tao na yun dahil may rason. Dahil may mga matututunan kang lesson dun. At mahalaga yon dun sa maturity mo, sa pagiging yung pagkatao mo. Yung mag-grow ka. Mahalaga para sa'yo na matutunan lahat ng mga aral na meron dun. Para next time na may darating sa buhay mo, alam mo na i-handle ulit yung sitwasyon, yung sarili mo. Basta magdasal ka lang palagi at gawin mo lang yung best sa mga nangyayari sa buhay mo, sa mga dumarating sa'yo, para matupad mo pa yung gusto mo at hangarin mo. At itong yung reading niyo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.